Nadulas si Donald Trump tungkol sa digmaan sa Iran na nagdulot ng pagkabigla sa mga Amerikano. May termino sa pamamahayag na killer quote na ibig sabihin ay mapanirang sipi. Ito yung sinasabi ng isang politiko at sa mismong sandaling yon ay napagtanto niyang nagkamali siya ng malaki at ang siping yon ang tuluyang sisira sa kanya bilang politiko. Pero huli na ang lahat at kumalat ng sipi sa media at naging bukang bibig na. Ganito mismong mapanirang sipi ang binitiwan ni Donald Trump ngayong linggo. Naglabas ang pahayagang Axios ng hiwalay na artikulo na pinamagatang mapanirang sipi ni Trump ibinubunyag ang kanyang kalagayang wala nang kawala sa mga isyu ng Iran at implasyon. At ganito ang sinabi ni Trump, "Hindi ko iniisip ang kalagayang pinansyal ng mga Amerikano, hindi yon mahalaga." Ganyan niya kinomentuhan ang pagkakatigil ng negosasyon sa Iran. Ngayon, tatalakayin natin sa episode na ito ang epekto at mga kahihinatnan nito. Ako si Alexi Pichi, talakayin natin ang paksang ito. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa YouTube channel na ito. I-like ang episode, mag-comment at mag-subscribe rin sa Telegram channel kong Pichi News. Ang link ng Telegram channel na yon ay nasa description ng video na ito. Kaya magsimula na tayo agad sa isang quote mula kay Donald Trump. Tinanong siya ng isang mamamahayag mula sa CNN. Gaano kalaki ang epekto ng kalagayang pinansyal ng mga Amerikano sa kanyang mga desisyon tungkol sa Iran? Ganito sumagot si Trump. Hindi ko iniisip ang pinansyal na kalagayan ng mga Amerikano o ng iba pa. Isa lang iniisip ko, hindi natin dapat payagan ang Iran na magkaroon ng sandatang nuklear. Iyan lang ang tanging bagay na iniisip ko. Ibig sabihin, Isinasalin ko lang, hindi ko iniisip ang pinansyal na kalagayan ng mga Amerikano. Yun lang. Agad na kumalat ang siping ito dahil naghihirap ang mga Amerikano sa taas ng implasyon at presyo ng gasolina dulot ng digmaan laban sa Iran. Ang presidente nila ay diretsong nagsabi na wala siyang pakialam sa mga problemang pinansyal ninyo, may sarili siyang digmaan at hindi iniisip ang kalagayan nyo. Kahit paano man ito pakinggan, hindi talaga makahanap ng paraan si Pangulong Trump para pagsabayin ang gusto niyang tapusin ang digmaan laban sa Iran sa sarili niyang kondisyon at ang pangangailangang kontrolin ng implasyon at panatilihin ang stock market ngayong taon ng halalan sa Kongreso. Hindi pala tugma ang mga bagay na iyon. Ito ang pangunahing patibong na siya mismo ang naglagay sa sarili niya. Paano siya napunta roon? Tingnan natin ito sunod-sunod. Maging tapat tayo, ano ba talaga ang ibig sabihin ni Trump sa malas niyang pahayag na yon? Malinaw na si Donald Trump, hindi niya intensyong bastusin o ipakita na wala siyang pakialam sa kalagayang pinansyal ng mga Amerikano. Parang gusto lang sabihin ni Trump ay ganito. Экономические опасения американцев. Hindi mapipigilan ng pangamba ng mga Amerikano ang mga hakbang na kailangan niya para pigilan ng Iran na makagawa ng sandatang nuklear. Ibig sabihin, usapan ito ng prioridad, hindi kawalang pakialam sa sariling mamamayan. Direkta niyang sinasabi na, oo, mataas ang presyo pero makukuha pa rin namin ang gusto namin. Ngunit ngayong Nobyembre ay may halalan para sa Kongreso sa Estados Unidos. At ang detalyeng ito, siguradong hindi mawawala sa mga paunang video na gagawin ng mga demokratiko at gagawin nila ito agad-agad. Perpekto ang CP, si Trump at ang CP. Hindi ko iniisip ang pinansyal na kalagayan ng mga Amerikano. Ngayon, ang totoong sakit sa ekonomiya ay nasa likod ng siping ito. Mahigit $100 kada bariles ang presyo ng langis at bahagi nito ay direktang konektado sa pagharang sa kipot ng Hormuz at digmaan ng US laban sa Iran. Iniulat ngayon ng Reuters na lagpas $108 kada bariles ang Brent. Bawat dagdag na dolyar sa presyo ng langis ay may direktang epekto sa negosyo, sa transportasyon ng kargamento, sa kakayahang bumili, sa implasyon at iba pa. Nararanasan ito ng mga Amerikano tuwing nagpapakarda ng sasakyan, lalo na kapag sinabi ng presidente na hindi iniintindi ang kanilang pananalapi. Tungkol sa pananalapi, ganyan mismo ang tunog nito. Hindi ko iniisip ang inyong kalagayang pinansyal at wala nang nakikinig sa sinasabi pagkatapos ng kuwit. Talagang wala. Ngayon, ang konteksto ng siping ito ngayong ika-14 ng Mayo. Sinabi ito ni Donald Trump sa Washington bago pumunta sa Beijing. Ngayon, nasa Beijing na siya at nakikipagkita kay Xi Jinping. At isa sa mga pangunahing paksa sa agenda ay ang Iran. Tulad ng alam natin, nagkasundo na sina Trump at Xi Jinping. Dapat manatiling bukas ang Strait ng Hormuz para sa malayang daloy ng enerhiya. Ito ang unang pagkakataon na magkasamang nagpahayag ng pampublikong posisyon ang dalawang lider tungkol sa Iran.
At ito ay direktang konektado sa ekonomikong presyon na sinasabing hindi iniisip ni Trump. At dito may malinaw na dilema si Trump. Sa totoo lang, may tatlong paraan ng pagpuwersa si Trump laban sa Iran. Militar, sansyon at diplomatiko. Ginamit na ang militar pero tumaas lang ang presyo ng langis at hindi napasuko ang Tehran. At bagaman pinag-uusapan ulit na yon ang muling pagsiklab ng digmaan. Klaro na ngayon na kung walang operasyong panlupa, walang makukuha si Trump. Ang ikalawang paraan ay sanksyon, pero ito na ang maximum, wala nang hiigit pa. Nagkaroon ng negosasyon pero nauwi sa dead end dahil ayaw itigil ng Iran ang nuclear program nila at ayaw rin ng Estados Unidos alisin ang parusa habang ito ay nagpapatuloy. May pang-apat pang paraan, ang China, kaya nandun na yan si Trump sa Beijing. Pero ang Sina, pasensya, hindi yan lebre. Ayon sa mga Chino na pamilyar sa sitwasyon, naniniwala silang posibleng pinalakas ng digmaan laban sa Iran ang posisyon ng Beijing sa negosasyon. Mas kailangan ngayon ng US ang Sina at ginagamit ito ng Beijing. Kapalit ng tulong sa Iran ay mga konsesyon sa kalakalan at posibleng pati Taiwan. Tiyak na alisin ang ilang limitasyon sa microchips. Diretsahang sinabi ni Xi Jinping kay Donald Trump. Kay Trump na kung walang kompromiso sa Taiwan, posibleng magbigmaan ng hayagan ng US at China at handa na ang China rito. Humina ang Estados Unidos matapos ang bigmaan kontra Iran. Dito, nagkakaroon ng bagong kahulugan ang pahayag na hindi ko iniisip ang kalagayang pinansyal ng mga Amerikano. Pupunta si Trump sa Beijing para humingi ng tulong at magbabayad sa pamamagitan ng mga konsesyon. Hindi pa natin alam kung ano ang mga ito, malalaman lang base sa resulta. Kung ang Iran ay magpapalambot ng kanilang posisyon sa mga susunod na linggo, ibig sabihin ay na-pressure sila ng Sina. Ibig sabihin may ipinangako si Trump at sa huli, ang presyong ito ay babagsak din sa mga Amerikanong nagbabayad ng buwis. Sa iba't ibang paraan, kaya ang pariralang hindi ko iniisip ang kalagayang pinansyal ng mga Amerikano ay mas eksakto kaysa sa unang tingin. Hindi lang sa paraang iniisip ni Donald Trump mismo. Dito ko ilalagay ang tatlong tuldok. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa mga komento. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Kung nais ninyo suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.